Ngayon, halos tumigil na ang Estados Unidos sa dagdag na koordinasyon ng tulong militar sa Ukraine. Inilunsad ng Pentagon ang reorganisasyon ng buong sistema ng tulong militar para sa Ukraine. Inilipat na sa pamumuno ng mga kaalyadong Europeo ang pangunahing tungkuling ng koordinasyong grupo na 3.5 taon nang namamahagi ng tulong at nakikipagtulungan sa mga kaalyado. At ang mga rekurso ng Amerika na mapapalaya ay ilalaan sa iba pang mga prioridad ng Washington. Kasabay nito, tuloy pa rin ang kwento tungkol sa lisensya sa paggawa ng mga misail na pangharang ng Patriot. Hindi pa kinumpirma ni Donald Trump sa publiko ang lisensya para sa paggawa ng mga ito sa Ukraine. Pero sa likod ng mga eksena, nagpapatuloy pa rin ang mga negosasyon at ang Pentagon ay naglaan na ng $3 bilyong para palawakin ang produksyon ng mga parehong misail. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang parehong mga kwento at kung paano sila konektado sa pangkalahatang pagbabago ng Amerikanong makinaryang militar. Sasabihin ko agad na walang malaking trahedya rito, pero kailangan nating maintindihan na ang buong sistema ng tulalo militar sa Ukraine ay talagang nagbabago. Magbabago ito. Sa susunod na episode, tatalakayin natin ito. Europa na lang ang mamamahala sa aspetong militar ng tulong sa Ukraine. Ako si Alexei Pichi, pag-usapan natin ito. Pero bago natin simulan ang pagtalakay sa paksang ito at kung paano sila konektado sa channel na ito, hinihiling ko muna na mag-subscribe tayo sa channel na ito. Tayo ay gumagalaw sa panahon ng pagbabago, digmaan. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang kaugnayan ng mga pagbabago sa digmaang Amerikano. Narito ang pangunahing balita sa reorganisasyon ng suportang militar para sa Ukraine ayon sa European Command ng Sandatang Lakas ng Estados Unidos. Iniutos ni pinuno ng Pentagon na si Pete Hegseth ang pagsasagawa ng reorganisasyon ng grupo para sa pagtulong sa seguridad ng Ukraine. Ipinasa sa kaalyado ang pamumuno sa pangunahing bahagi ng misyon at mapalaya ang mga rekurso ng Amerika para sa ibang prioridad ng Estados Unidos. At ngayon sa European Command, binibigyang diin ng hukbong sandatahan ng Estados Unidos na ang reorganisasyong ito ay hindi magreresulta sa pagbaba ng antas ng suporta ng Estados Unidos para sa Ukraine, CP. Ang pagbabagong ito ay magpapahusay sa pagbibigay ng tulong sa seguridad ng Ukraine sa pamamagitan ng paglilipat ng pamumuno ng pangunahing bahagi ng misyon sa mga kaalyado at magbibigay daan para magamit ang mga rekurso ng Amerika para sa iba pang global na prioridad ng Estados Unidos. Ito ang tinatawag na konsepto ng NATO 3.0 kung saan ang mga Europeo at tanging mga Europeo lamang ang ganap na responsable para sa buong arkitektura ng seguridad sa Europa. Ang mga Amerikano ay iniiwan lamang ang kanilang tinatawag na nuclear umbrella at missile umbrella at ang kanilang mga pangunahing resources ay inilalaan nila sa gitnang silangan at Indo-Pasipikong reyon. At tungkol sa konseptong ito, napag-usapan na natin ito ng ilang beses dito sa YouTube channel na ito. Unang binanggit ang konseptong ito ni Mark Rubio, kasalukuyang kalihim ng Estado ng Estados Unidos, bago ang halalan sa 2024, ibig sabihin, ito ay nung kampanya bago ang eleksyon ni Donald Trump. Inilahad ang konsepto ng NATO 3.0. Ibig sabihin, hindi tuluyang umalis ang Estados Unidos sa Europa, ngunit makikita ang mga sunod-sunod na hakbang kung paano binabawasan ng mga Amerikano ang kanilang pakikilahok. Palaging ganun na ang mga Amerikanong general, mga mataas na opisyal ng Amerika, mga Amerikano ang namumuno sa mga misyong tulad ng grupo ng tulong sa seguridad para sa Ukraine, palagi silang nangungguna. Kahit alalahanin natin ang Ramstein format kung saan tinalakay ang tulong militar sa Ukraine, noon ay pinamunuan ito ni Mark Milley, ang pinuno ng Joint Chiefs of Staff ng Estados Unidos. At noon ang kalihim ng depensa ay si Lloyd Austin. Oo, si Lloyd Austin noon ang kalihim ng depensa. Sila lagi ang namumuno sa koordinasyon tulad sa format ng Ramstein at grupo ng pagtulong sa seguridad ng Ukraine. Ngayon, ang mga Amerikano ay umalis na mula sa parehong iyon sa totoo lang. Hindi sila tuluyang umalis pero dumistansya na sila. At ngayon, ang komandante ng European Command ng Sandatahang Lakas ng Estados Unidos, si General Grinkiewicz, ay ipinaliwanag ang lohika ng mga pagbabago ng ganito. Ipinakita ng mga kaalyado na kaya nilang mangguna sa pagsuporta sa depensa ng Ukraine. Sinabi niyang pansamantala lang ang papel ng Estados Unidos bilang tagapag-ayos. Parang ganun talaga ang plano. Pansamantala nilang tinanggap ito, umaasang mapapasa nilang misyon sa mga Europeo balang araw. Ayon kay Grinkiewicz,
Ang Security Assistance Group para sa Ukraine ay orihinal na binalak bilang pansamantalang pamunuan. Ang transisyonal nitong yugto ay nakabatay sa progreso. Nabot na natin ito at tumutulong itong magbigay ng kondisyon para sa kapayapaang matatag sa Ukraine. Maikling paalala lang na sa nakalipas na 3.5 taon, ang grupong ito ay namahagi ng mahigit $2 bilyong na tulong sa larangan ng seguridad. Ang grupong ito rin ang nagkoordina ng ugnayan sa mga kaalyado at tumulong palawakin ang suporta nila sa Ukraine. Hindi ito tungkol sa pag-alis ng Estados Unidos, kundi paglilipat ng operasyonal na pamumuno sa mga kaalyado at pagpapanatili ng koordinasyon. Sa madaling salita, dating namumuno ang Estados Unidos, pero ngayon, umaatras na ito at ibinibigay ang pamumuno sa mga Europeo. Ang mahalagang punto rito ay ang pagpapalaya ng mga rekurso ng Amerika para sa ibang pandaigdigang prioridad. At itong puntong ito ang kailangang maintindihan kaugnay ng nangyayari tungkol sa mga Patriot na misail, dahil sa totoo lang, bahagi ito ng iisang larawan. Sinusubukan ngayon ng Estados Unidos na muling ipamahagi ang sarili nilang mga rekurso militar sa pagitan ng ilang sabay-sabay na front ng tensyon, Ukraine, gitnang silangan at ang pangkalahatang layunin ng pagpapalakas ng sariling mga reserba ng Amerika sa harap ng panganib ng digmaan, pati na rin sa Indo-Pasipikong reyon. Ngayon, dahan-dahan tayong lumilipat sa kwento ng lisensya ng paggawa ng Patriot Interceptor missiles para sa Ukraine. Kailangan nating ayusin ito ayon sa petsa at pagkakasunod-sunod dahil magkakasalungat ang mga signal ngayon. Sabi ni Donald Trump, walang napagkasunduan at walang lisensyang ibibigay sa Ukraine. Ngunit kasabay nito, may mga pangyayaring tila kabaligtaran. Ngayon, inihayag ng permanenteng kinatawan ng Estados Unidos sa NATO na si Matthew Whitaker, hindi pa magkakaroon ang Ukraine ng pangmatagalang kasunduan para sa lisensyadong paggawa ng mga misil na pangharang para sa Patriot ngayong taglamig. Kasabay nito, nilinaw ni Whitaker na tuloy pa rin ang negosasyon. Ngunit, tandaan, nasa maagang yugto pa lamang ito at mangangailangan pa ng mahabang panahon. Sa ngayon, tinatalakay pa ang mga technical at legal na aspeto ng hinaharap na kasunduan. Susunod, sa parehong oras, kinumpirma ni Mike Turner, miyembro ng kapulungan ng mga kinatawan ng Kongreso ng Estados Unidos, na oo, nagpapatuloy ang mga negosasyon tungkol sa pagbibigay sa Ukraine ng mas malawak na akses sa mga teknolohiya ng Patriot para maitatag ng bansa ang produksyon at ganap na makabisado ang mga teknolohiyang pangdepensa. Ang mahalaga rito, napaka-komplikado ng proseso at malinaw na kahit ang pag-apruba sa maraming issue ay matatagalan. Paalala rin, nung Hulyo pa lang ay nalaman na tinanggihan ni Donald Trump ang hiling ni Zelensky na bigyan ang Ukraine ng 300 Patriot na misil bago ang taglamig. Doon lumitaw ang ideya na bigyan na lang sila ng lisensya at hayaan silang gumawa ng sarili nilang misil. Ayon sa The Atlantic, lumapit si Zelensky kay Trump para humingi ng mga misil para protektahan ang mga pasilidad ng infrastruktura ng enerhiya at para labanan ang mga posibleng pag-atake sa taglamig. At narito ang isang numero na talagang nagpapaliwanag ng marami. Ayon sa kalkulasyon ng Sentro ng Estratehikong at Internasyonal na Pag-aaral, pagkatapos magsimula ang sigalot sa gitnang silangan, natira na lang sa Pentagon ay, dito, malinaw na eksaktong numero, 759 na mga misil para sa mga sistemang Patriot. Bilang paghahambing, ang mismong Estados Unidos ay gumagawa ng humigit kumulang 650 ng ganitong mga misil kada taon. Ipinapakita ng simpleng aritmetika na paubos na ang mga interceptor missile ng Amerika dahil sa digmaan laban sa Iran. Na ang pagbabahagi ng mga misil na ito sa Ukraine ngayon ay nangangahulugan ng direktang pagbawas mula sa sarili nilang reserba. Sa kabilang banda, at ito rin ay sinulat ng Atlantic, sa totoo lang, mayroon ding ganitong mga misil ang mga Europeo. Sa tingin ko, may ganito ang South Korea at tiyak na mayroon din ang Japan. May ilang kaalyado, pati sa gitnang silangan, na meron pa rin ito. Ibig sabihin kung tutuusin, may ilang imbakan sa mundo at pwedeng tipunin ang mga misil kung gugustuhin. Pero kasabay nito, nangyayari rin ang kabaligtarang proseso, malawakang pagpaparami ng produksyon ng mga misil na ito. Noong ika-3 ng Agosto,
nilagdaan ng kagawaran ng digmaan ng Estados Unidos ng Amerika ang isang kasunduang balangkas kasama ang mga kumpanyang Lockheed Martin at Northrop Grumman upang palawakin ang kapasidad ng produksyon para sa paggawa ng mga bahagi ng mga misil na interceptor na PAC-3 para sa mga sistemang Patriot at mga interceptor ng CAD. Umabot sa mahigit $3 bilyong ang kontrata. Papayagan ng kasunduan na matripe ang produksyon ng mga misil para sa Patriot at mapapat ang produksyon ng mga misil para sa CAD. Hindi ibinunyag ang halaga ng kasunduan sa mga hiwalay na bahagi. Alam na ang dokumento ay may probisyon sa pagliha ng ikalawang pinagmumula ng supply ng solid fuel rocket engine para sa PAC-3. Kasama rin ang pagdami ng produksyon ng mga aparatong para sa ligtas na pag-aapoy. Ibig sabihin, magdadagdag ng mga pasilidad para rito. Sa madaling salita, hindi talaga lumalayo ang Estados Unidos sa Ukraine, pero wag din asahan ang malaking tulong sa ngayon. Ipinapasa ng Estados Unidos ang operasyonal na pamamahala ng tulong para sa Ukraine sa mga kaalyadong Europeo at hindi na nila ito personal na aasikasuhin. Sa kabilang banda, dahil naubos na ng Estados Unidos ang sarili nilang reserba ng mahalagang armas ng depensang panghimpapawid dahil sa digmaan laban sa Iran at bumaba ito sa kritikal na antas na 759 na mga misil. Sabay na pinapahinto ng Washington ang direktang paglipat ng Patriot sa Ukraine sa mismong sandaling ito. Ngunit naglalaan ng bilyon-bilyong dolyar para sa pagpapalawak ng ilang ulit ng produksyon sa hinaharap. Kasabay nito, pinag-uusapan din nila ang paglilipat ng teknolohiya ng paggawa ng interceptor missile sa Ukraine. Upang sa hinaharap ay magawang gumawa ng Kyiv ng kinakailangang sandata ng mag-isa nang hindi umaasa sa naubos na mga imbakan ng Amerika. Tungkol dito, gusto kong sagutin ngayon ang ilang mga komento hindi ko inasahan sa isa na namang pagkakataon hindi ko inasahan, naiintindihan ko na di mo maabot ang ganitong tao. Pasensya na, may kaunting paglihis lang sa paksa dito. Kung di ka interesado, pwede ninyong i-fast forward. Kagabi, naglabas ako ng episode tungkol kay Benjamin Netanyahu, punong ministro ng Israel. Noong 2023, ayon sa datos sa tingin ko mula sa New York Times, hinarang niya ang pagbibigay ng Iron Dome air defense system sa Ukraine na nasa Estados Unidos noon. Nagveto siya at sinabi, hindi pwedeng ibigay sa Ukraine ang mga sistemang ito. At kasabay nito, kumbaga sunod-sunod, sa parehong ulat ay nagbigay ako ng ibang impormasyon na sa kasalukuyan sa totoo lang, ang Ukraine at Israel ay nakakaroon ng kompetisyon sa isa't isa pagdating sa pagkuha ng tulong militar mula sa Estados Unidos ng Amerika na malinaw naman. Ayan may mga tao na nag-isip na para bang ako ay nakikipagkumpetensya rin para sa mga resources. Ipinaliwanag ko kung bakit noon ay hinarangan ni Benjamin Netanyahu ang pagbibigay sa atin ng Iron Dome na sa totoo lang, hindi naman ganon. Wala akong binanggit na ganong argumento mula sa akin. Alam mo, mahilig ang mga tao gumawa ng sariling konklusyon at karapatan nila yon. Lahat may karapatan sa maling opinyon, gaya ng sabi ko. Ibig sabihin, walang problema, sige kung ganun ang naging konklusyon ninyo, desisyon ninyo yan. Ang hiling ko lang, huwag nyo lang iugnay o iparatang sa akin ang mga konklusyon na yan. Ayan, gustong gusto ko kuno kapag may sariling imbento ang mga tao matapos makarinig ng impormasyon. Halimbawa, tinawag na akong antisemitiko at hinihikayat pang magprotesta laban kay Alexei Petya, na parang paano niya nagawang magsalita laban kay Netanyahu. Ayan, para sa akin, kakaiba talagang pakinggan na ako si Alexei Petya ay tinatawag na antisemitiko, lalo na kung titingnan ninyo ang kasaysayan ng mga episode ko sa YouTube channel na ito. Mahirap aminin pero may mga taong makitid ang isip na nag-boycott kay Petya sa mga komento. Ang punto ko, sa totoo lang, kapag naririnig nating natitigil ang negosasyon sa lisensya para sa paggawa ng mga misay sa Ukraine, o gaya ng sinasabi ni Trump, walang magiging lisensya, kailangan nating maunawaan na napakahaba ng prosesong ito. Walang basta-bastang nagbibigay ng lisensya. Kailangan mong pumirma ng maraming technical at legal na dokumento bago masimula ng proseso ng pagtalakay. Pero kung bakit ako nabanggit yon sa nakaraang episode, kasi may mga tao pa rin nagsimulang magsulat na parang tingnan ninyo bakit si Netanyahu sa totoo lang ay hinarangan noong 2023 ang paglipat ng mga sistema ng depensang panghimpapawid na Iron Dome sa Ukraine kasi may korupsyon sa Ukraine. Ibig sabihin, ang mga sistemang ito ay maaaring mapunta sa kamay ng mga Ruso o wag naman sana sa kamay ng Iran.
Parang sinasabi nyo, ibibigay pa rin ng mga Ukrainyano ang teknolohiya sa mga Ruso o Iranian kaya hindi sila mapagkakatiwalaan. Seryoso, baliw na ba kayo? Ano problema sa inyo kayong nagsusulat ng ganyang komento? Ganito na lang, nasa Ukraine ang mga sistemang pangdepensa laban sa eroplano at missile na Patriot. Nasa Ukraine ang mga ito. Kung tama ang lohika ninyo, bakit wala pa rin sa mga Ruso at Iranian ang mga sistemang ito? Kalokohan na talaga yan. Balik tayo sa paksagaya ng ipinangako ko. Tapos na ang singit, tuloy na tayo. Sa gitna ng mga talakayang ito, lumabas ang artikulo ng dating White House expert sa Russia na si Thomas Graham sa New York Times. Ang artikulong ito ay nagsasaad, may pagkakataon na yon si Donald Trump na pangunahan ng diplomatikong pagsisikap para tapusin ang digmaan ng Russia laban sa Ukraine, ngunit maaaring mabilis itong mawala. Sabi nga, dinaragdagan ng Ukraine ang pag-atake sa mga pasilidad militar at enerhiya sa loob ng Russia. Kasabay nito, pinapalakas ng Russia ang mga pag-atake sa mga lungsod ng Ukraine at mga kritikal na pasilidad. Sinusubukan nilang samantalahin ang kakulangan ng mga missile para sa air defense ng Ukraine. Yun mismo ang kakulangan na pinag-usapan natin kanina. Ayon kay Graham, sa sitwasyong ito ay agarang kailangan ang masinsinang negosasyon at tanging Washington ang may sapat na impluensya at bigat pampolitika upang isagawa yon. Ang layunin ay hindi, kumbaga agad na itigil ang digmaan, kundi maglatag ng pundasyon para sa shuttle diplomacy upang subukang mapagtagumpayan ang malalaking hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Kung hindi papayag ang Russia sa dialogo, maaaring ibigay pa rin ni Trump ang mga interceptor na misail sa Ukraine upang alisin ang pangunahing alas sa kamay ni Vladimir Putin. Magpataloy ang Ukraine sa pag-atake sa Moscow. Hindi na basta-basta magagawa ni Putin na atakihin ang Ukraine gamit ang ballistic missiles ng walang habas at ng walang kaparusahan. Ano ang susunod na mangyayari? Ganito. Unang senaryo, tatapusin ng Pentagon ang pagtaas ng produksyon ng Patriot ng 3 beses at CAAT ng 4 na beses sa loob ng 1 o 2 taon. At kapag nawala na ang sarili nilang kakulangan, ang tunay na supply o lisensya sa produksyon para sa Ukraine ay posible sa politika at material na aspeto ng walang panganib sa reserba ng Estados Unidos, pero masyadong matagal ito. Gaya ng alam ninyo, mahirap ang 1 o 2 taon. Magiging mahirap ang panahon para sa Ukraine. Ang pangalawang senaryo, kung tulad ng isinulat ni Graham, ang bintana para sa diplomasya ay talagang bukas na yon at ang Washington ay tunay na mangungguna sa proseso ng negosasyon. Ang usapin sa supply ng armas ay maaring maisantabi muna kumpara sa mas malagang pampulitikang ayos na yon. Hindi ibig sabihin na mawawala ang supply, pero maaari muna itong mapunta sa ikalawang prioridad. At makakakuha ito ng panahon. At ang ikatlo na pinaka-nakababahalang senaryo ay kung magtutuloy ang digmaan sa kasalukuyang bilis at ang mga rekurso ng militar ng Estados Unidos ay mahahati pa rin sa ilang sabay-sabay na labanan. Nanganganib ang Ukraine na harapin ang paparating na taglamig sa gitna ng kakulangan ng mga interceptor na mismong si Vladimir Zelensky ang nagbabala tungkol dito. Dito ko tatapusin. I-share ang opinion at konklusyon sa comments sa episode na ito. Kung gusto ninyong suportahan ng independenteng YouTube channel, pwede ninyong gawin ito kahit kailan sa pamamagitan ng pinansyal na suporta gamit ang anumang donasyon sa mga link at detalye ng bayad sa description ng video o sa pamamagitan ng pagiging YouTube sponsor. Direkta sa tabi ng button na mag-subscribe, maaari ninyong pindutin ang sponsor at pumili ng pinakaangkop na paraan ng suporta para sa inyo. Ako ay magiging lubos na nagpapasalamat para dito. Mag-subscribe kayo sa channel, mag-like, mag-iwan ng inyong mga komento at pindutin ang kampanilya. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.